Hindi kaya talagang pinoprotektahan ni Marcos Jr. yung mga drug lord sa Pilipinas? So, ayun, mga partners. Noong una, naging karpentero to eh. Naging teacher, tapos naging engineer. Ngayon, chemist naman siya. Ba, no? Oo, mga drugs naman yung inaano niya All kanina. around, no? Oo. Ang dami talagang profession nito ni Mr. President eh, no? So, sobrang dami, wala siya nagagawa. So, regarding dito sa mga nasabat na droga, this means that napakaraming droga sa Pilipinas, no? Ito, na nasabat, ito yung nasabat. E paano yung hindi nasabat? Baka mas marami pa dyan. Baka, or mas konti. Hindi natin alam. Ha? Pero ibig sabihin, nangangahulugan lang na maraming droga sa Pilipinas. Pero ito ba ay tagumpay? Tagumpay ito na nakasabat, hindi nakahuli. Kasi kusang lumapit yung mga droga sa otoridad sa pamamagitan ng isang mangingisda. Nagsumbong, nag-report, o may lumulutang-lutang doon na kung anong bagay, tapos siyempre pupunta ng mga otoridad dyan ngayon. Pero, ang isang katagumpayan ay kung yung katulad lang sinasabi ni VP Sara Duterte na yung mamamayan ba maganda ang buhay. Yung mamamayan ba ay ligtas ngayon. Na makikita natin, hindi. Kasi ang daming-daming droga sa labas, ang daming-daming addict sa labas, at kahit saan ka pumunta, natatakot na naman sila na lumabas na madaling araw. Natatakot na naman sila umuwi na madaling araw. Natatakot sila para sa kanilang mga anak. Kasi ngayon, dalawa kalaban mo eh. It's either mabiktima na mga gumagamit ng droga ang iyong anak or yung anak mismo ang mabiktima ng droga. Kaya ito, na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay malamang sa alamang for the SONA na naman ito. At yung regarding dun sa SONA, sabi ni VP Sara Duterte, of course not. Hindi ako plastic para pumunta ako doon. Anong gagawin ko doon? Pupunta ako doon para gumawa ng eksena? Hindi. Pupunta ako doon, hindi naman ako papalakpak. Hindi ako katulad ni Risa Ontiveros na pupunta sa SONA ng isang hindi naman niya kaalyado. Tapos siya lang yung mag-isang tao na hindi papalakpak doon. Siyempre, mga nandun, mga kampi yun eh. Nagmukha siyang tanga doon. Mga partner. Tsaka may tuturing na kaplastikan talaga. Alam niyo na panaginipan ko yung baka naman tayo. Panaginipan ko yung droga na yan. Kasi isipin niyo maigi doon kasi sa panaginip ko, lumalabas doon na si Marcos or may kilala si Marcos na pinaka tulak ng droga sa Pilipinas na pinoprotektahan niya dito sa bansa natin. Kaya kung kung iisipin niyo maigi, bakit puro droga lang nahuhuli, walang drug lord. Tapos ito pa isa. Pinapangalagaan ng administrasyong Marcos yung mga NPA, di ba? So dumadami sila ng dumadami. So ganyan din yung mga kapulisan din natin, bumalik na naman sa dating gawain ng mga kidnap, di ba? So, talagang may isip mo na hindi kaya talagang pinoprotektahan ni Marcos Jr. yung mga drug lord sa Pilipinas? Kasi, ang tagal niya na, 3 years na siya, ni isa wala tayong nakitang nahuling drug lord. Meron, yung driver. Hanggang ngayon, wala na. Laki-laki ng tao, pero di na natin makita. Wala na. Diba? So, anong nangyari doon? May mga sinasabi pa nga sila noon, CCTV. Asan na rin yung mga CCTV footage na yon, yung nangyari sa Alitagtag, kung di ako nagkakamali, Alitagtag, Batangas, diba? Na sinuko first time sa kasaysayan ng Pilipinas na ang Shabu na yung lumapit sa pulis. Checkpoint. Sa checkpoint pa dinaan. No? So, doon pa lang makakapag-isip ka na talagang hindi kaya talagang etong mismong Pangulo ng Bansang Pilipinas ang protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Pero panaginip yan, Panaginip to, Kasi kung isipin nyo maigi yung panahon ni Pangulong Duterte, may nahuhuling droga, may nahuhuling drug lord. Yan. May mga, yun nga lang, ang masama doon, may mga namamatay. Hindi rin naman natin kagustuhan yun. Kagustuhan nila yun Kaya kung bakit nangyari sa kanila yun, tapos ngayon, sa panahon ni Marcos, puro lang droga. Yung mga drug lord na yun, gagawa lang ng gagawa yan So, ibig sabihin, kung ikaw ay kahit sabihin na natin na makahuli ka ng 1 trillion pesos na halaga ng droga, hindi mo pa rin maituturing na achievement yan kasi nga, hindi mo nahuhuli yung pinakagumagawa niyan. Yes, diba? tama.
Hindi mag-i-stop eh. Kung ano lang eh, kung puro droga lang ang huhulihin. Dapat ang hulihin niya yung mga gumagawa ng droga. Di ba? No. At mapansin nyo, no, mga partner, pagdating dito sa droga, ano siya, no, hands-on. Oo. No? Talagang... Pinatawa mo ako dun, ha? O, di ba? Kasi makikita mo, okay yan ah. Tabi nyo yan para sa akin ah. Hindi, joke lang. Joke lang yan ah. O, yung Pero Centipac sa pagdating atin dun yan, sa ano, yung alam nyo na yun sa akin ah, tapos nakatingin pa siya dun sa ano, habang tinatakpan yung, ano, susunugin, di ba? Sayang yun ah. Pero hands-on siya pagdating dyan sa mga, sa droga. Napansin mo, lagi siya andun eh. Oo, Pagka lagi siya- marami. Pagka marami, tapos piruin mo, may tarpaulin kagad yung floating ano. Oo. Floating ano yun? Nakalagay? Floating drugs. Floating... May tarpaulin agad, May no? tarpaulin Tama. agad Oo, eh. napansin mo yun. Nakalapag kagad, floating. Floating shabu. Ang bilis eh. Ang bilis. Tapos hands-on, photo ops, ang daming ano, daming galamay. Baka nakahanda na yung poster, pre. Oo nga eh. Bago makuha. Siyempre, alam na nila. Uy, anong tawag natin dyan? Ah, okay. Ano tawag? Floating drugs to. Okay. Sige, tarpaulin natin para photo ops ulit. Diba? Pero, pagdating doon sa mga Pilipino na naiipit ng gera dyan sa ibang bansa, sa Israel at Iran, wala kang pakialam. Di ba? Yun. Tama. Sa mga droga dito, inuuna mo yung mga droga. Sa bagay, wala akong ibig sabihin ha. Pero inuuna mo yung mga droga kaysa dun sa mga kababayan natin na naiipit. Eh yun ang nangangailangan ng tulong. Yun ang kailangan ng emergency. Diba? Nangangailangan ng emergency, pumunta ka ng Japan. Imbis na ang gawin mo, ipadala mo yung sasakyan natin doon, na kahit walang ano, kagaya nung ginagawa ni dati, ni Pangulong Duterte. Pumupunta mismo doon yung ano, yung eroplano, para kunin yung mga Pilipino kahit walang sakay. Ganun sana ang gagawin mo. Hindi yung kung ano-anong pinag-iintindi mo. Kasi buhay ng mga Pilipino ang nakataya dyan. Diba? Buhay. Kaya yung mga pamilya nila dito, ano na eh, alalang-alala na eh. Kasi parang yung gobyerno natin, walang pakialam sa kanila. Yan nga. Eh, unang-una, sila ang sila ang parang, ang tinatawag natin ng mga bagong bayani. Yes. Malaki ang pakinabang niyang mga Pilipino na nasa ibang bansa para sa ating ekonomiya. Ngayon, bagsak ang ekonomiya, tapos kung ano-ano pang sinasabi niya patungkol dyan sa ang angas-angas niya, pagdating dyan sa papalagan niya. Eh, ang magiging problema kasi dyan sa gera na yan, yung langis, diba? Bagsak talaga lahat eh. Hindi ko alam kung anong nang mangyayari sa atin hanggat nandito to si Marcos.